Okay, balita naman po sa ating Pangulo. Balita sa Pangulo. Happy birthday po kay Congressman Sandro Marcos. Happy birthday po, Congressman Sandro Marcos. Ang taong napakatapang, ang taong nagpasimula ng 4th impeachment complaint. Happy birthday po sa mahal nating Congressman. Ang sabi po ng ating Pangulo, happiest birthday to my firstborn Sandro. In keeping with tradition, you are my favorite son for the day. However, you don't get the day off. Continue the hard work. We love you. Yan po ang message ng ating Pangulo kay Congressman napakatapang Sandro, ang future presidente ng Pilipinas. Ganyan yung mga anak, disente. Hindi yung tabingi, yung alangala. Diba? Happy birthday, Congressman Sandro. Gusto namin magpasalamat sa iyo dahil sinimulan mo ang impeachment complaint. Napakagaling mo, sinasaluduhan ka namin. Ikaw talaga ang, kumbaga ikaw yung parang play mo pre. Kayo natatagong, natatagong dragon BBM eh. Diba? Diba? Happy birthday sa iyo, Congressman Sandro ha. Payo ko lang sa iyo, kunin mo mga girlfriend o asawa, mga foreigner. Oo. Kayang-kaya mo yan. Mga foreigner, mga Latina. At usapan tulay tayo, tulay ng ina nyo. Mga DDS, kamusta na mga tulay nyo? O mga pusang amang DDS, San Juanico Bridge, 50 years. Patapat Bridge, sa Ilocos, 20 years. Noynoy Aquino, 10 years. Duterte, 3 years, pusang ama. Who is this stupid gun? Stupid gun? Stupid gun? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! 1969, 50 years mahigit. Ang San Juanico Bridge, Patapat Bridge sa Ilocos, 20 years. Ibig sabihin, ganyan ang paggawa ng tulay. Hindi yung gagawa ka ng tulay, tanga-tanga ka. Ganyan ang paggawa ng tulay, mga DD shit. Hindi yung mga kung ano-ano nilalagay nyo. Meron pa kayo nilalagay ng mga ilaw na galing sa Shopee, pampaganda. Tandaan po natin ang tulay, hindi po pampaganda, daanan yan. Okay? Daanan yung tulay. Kahit walang bubong yan, kahit walang ilaw yan, importante, madaanan mo ng maayos. Ano ginawa ni Digong? Ilagyan ng puro design pero lumubog. Yung ilaw, tignan mo, Shopee. Gara, ito San Juanico, Patapat. Ayan, tignan mo. Dahil ka pa ni Noynoy, may 10 years na, in the making. Ay, 10 years and still staying strong. Parang si ex mo, staying strong. Eto, pusang ama to. Bobo!
Oh. Di ba yung San Juanico Bridge, pumasok pa yan sa longest road? Pumasok pa yan dati sa record eh. Nung mga kapanahunan na yon. Pumasok yan sa pinakamahabang kalsada sa buong mundo yata o sa Pilipinas o Asia. Pumasok pa yan. Kasi ngayon wala na kasi nga madami na nagtayuan ng mga bago eh. Di ba? Basta Duterte wala kang maasahan ng maganda. Oh. 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 'Di ba? Oh. Bagay eh. Bagay. Oh. Bagay sa kanila eh. King Imim. Bagay na bagay. Mga talipandas. Nakakahiya itong mga to. Hindi ka nahihiya sa ginagawa nyo. Hindi ka nahihiya. Tapos ngayon, hindi kayo makapag-comment, tahimik lang. Tahimik lang. Pero nga. Ay kailangan si BBM. na inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan, parang Oy, Secretary Manong Bonoan, mag-ayos-ayos kayo ng opinion nyo. Sa mga DSW, sa mga gabinete ni Bongbong Marcos, sa gabinete ng Pangulo, umayos-ayos kayo ng opinion nyo. Para ka rin kayong ewan eh. Para kayong ewan. kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang kapulot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Oh, mali yung design. Oh, di ba kayo nahihiya niyan? Nakakahiya. Tapos pag... Ang bobo, ang putik. Si Digong, wala kang maasahan kundi magnakaw lang. Ang titigas naman ng ulo nyo eh. Ayaw nyo maniwala si Digong. Walang alam yan kundi magnakaw. Buwatak. Ang titigas ng ulo nyo eh. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Oh. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge Hang. suportado ng kable. Oh, yun. Tignan mo. Oh. Binawasan para mapamura. Ay, putek. Napamura talaga. Pusang ama. Napamura talaga. Napamura. Diba? Napamura eh. Sabi ko, pusang ama. Laglag. Oh. Mamaya papakita ko yan. Tulay sa Davao, laglag. Oh. Tulay sa Davao, laglag. Awa pa mura eh. Oh. Kahit ako lang, tulay sa Davao. Alam nyo, mas nagawa ni Digong kundi pagpatay, pagguho. Yolo, bakit naman pagguho? Alis guho. Oh, yan ang gawa ni Digong. Kundi pagpatay, pagguwo. Alis guwo. Oh. Tigas sa mga ulo nyo eh. Oh, teka lang, papakita ko sa inyo. Dali lang, ida-download ko lang.
Ay, gising ko lang eh. Pakita muna natin yung gumuhong tulay sa Davao. Pakita natin. Baka sabihin nila, fake news ka na naman, YOLO. Walang fake news dito. Walang luga. Tatlo ang sugatan. Matapos bumagsak ang ginawang concrete bridge sa sitio Kulapu. Magsaysay, Davao City. Kung di ka ba naman Kulapu eh. Diba? Sinasabi ko sa inyo, kung di pagpatay ang alam na digong, pagguwo. Isa pa. Ito yung buo. Ayon kay Arvin Sokapen, project engineer ng MCCPI Construction, na umawak sa naturang proyekto, nasa proseso sila ng paglalagay ng concrete flooring ng tulay ng bumagsak ito. Maaari umanong nagkaroon ng bula ang ginamit na pandikit na epoxy. Kita mo ini-epoxy lang Epoxy? Gara, hindi ko ano yan? Appliances, epoxy? Stupid. Sa tatlong bahagi ng flooring ng tulay kaya ito bumagsak. Epoxy? Bagsak! Kita mo? Parang Isabela rin. Gara, Kaweteng, yan ba yung very good president nyo? Stupid. Yan Davao. Nakakahiya kayo. Talagang ganyan ang Davao ni Digong. Hindi pa daanan bumagsak. Diba? Kadiri ang putik ko. Sa Davao mismo, bumabagsak yung tulay. Putik ko, ang lakas mangura ko talaga ng mga Duterte, no? Grabe, negosyo talaga yung politika sa kanila eh. Bangko? Bangko eh. Stupid. Mabalik tayo kay BBM. Ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Putik, tignan mo Tandaan nyo po, pag suspension bridge, kable yan. Yung ginagamit ng mga, yung parang tansu siya, pero kulay silver. Ganun yung kable niya, makapal. Ang tawag namin yan sa kanto, lomi. Lomi po yan. Kasi yung wire po, pag nasa kanto ka, ang tawag dyan, class A. Pag lomi po, yan yung mga ginagamit ng mga Meralco, yung mga tansong ganyan, no. Pero yung tawag dyan, lomi. Ganun dapat gagawin mong kable dyan. Ganun kakapal. Kaya nagulat nga tayo, kita mo ginamit, bakal na pa ganun. Ang bobo eh. Suspension bridge. Dapat pag suspension bridge ka, yung pinakaibabaw mo, matibay. Kasi doon kakapit yung tulay, parang nakahang. Tapos suporta lang yung pundasyon na dalawa. Yung dalawa sa ilalim, suporta lang yon. Kung baga magkokontrahan yon, nakukuha yung ng kable yung weight ng sasakyan, pati yung nasa ilalim na pundasyon, nakukuha din niya yung weight ng sasakyan. So, hindi nagtatalo, makaka-access through, passes through. Ang ginawa ni Digong, kinurakot, pusang aman yan. Tama. Kagaya ng San Francisco Bridge, yung pinakasikat na San Francisco Bridge. Di ba yung mga kable doon, yung inaanohan ng mga stuntman? Ganon, yung mga lomi. Lomi tawag doon sa mga ganong wire eh. Pang suspension. Dito, kita mo ginawa. Ang galing.
Klase presidente to, men. Tanga-tanga talaga, men. Kaya nga tama yung kausap ko na tiga Isabela eh. Sabi niya, Sir Niolon, dumaan nga ako dyan, tricycle, natakot ako, bumalik ako eh. May lumiliwanag daw sa dulo. Pag dumaan ka, tricycle, bigla daw liliwanag sa dulo, magkakaroon ng mga ulap. Parang may liwanag daw papunta langit. Kaya bumalik siya. O, ba't ka bumalik? Pagdating sa dulo, nakakita ako ng liwanag. Tapos may ilaw papunta langit. Natakot ako, Sir Niolo. Nag-U-turn ako. Ay, buti, nag-U-turn ka. Ano ginawa mo? Inabot ako ng 6 na oras. Tinanggal ko yung bahay ng tricycle ko. Ayun, nawala yung ulap. Siguro yung 2 truck driver, yung pinanood natin ditong nagdumaan dyan, putek, hindi nila nakita yung gabi, hindi nila nakita yung senyalis na papuntang langit. Ayun. Bagsak. Kawawa eh, no? Kawawa eh, bagsak sila eh. Nahawa din ako eh. Grabe, kawawa eh. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Oh. Yung pag-anchor nung support. Yan ang Pangulo. May alam sa mga... Si Duterte, putang inang yan, putang inang to, pusang aman yan, putang inang to. Oh. Walang alam. Mumurahin ka na ng mumurahin. Anong nangyari dyan? Putang inang yan. Magsisisi yan. Putang inang yung gumawa kayo. Kaya minumura niya ng minumura yung Pilipino kasi minumura niya, paano hindi niya mamura yung Pilipino? Mga Chinese ang kapartner niya, hindi siya maiintindihan. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Oh. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita niyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. Oh, yan. Kumbaga yung pinaka gitna. Kumbaga parang chandelier. 'Di ba yung chandelier? Dapat yung nasa, sabi ni BBM, yung nasa gitna na parang chandelier, yun nandun, matibay yung pundasyon para doon kakapit yung mga wire. Oh, anong ginawa? Putik, tignan mo nga, bakal! Pero bakal yung nilagay doon sa ganon. Di tornilyo? Bobo! Bobo talaga ni Digong. Alam lang mag-inaugurate. Alam lang niya mag-inaugurate. Picture taking. Pusang amang to. Dapat sabi ni BBM, kung mag-explain sa inyo, parang chandelier. Yung nakikita nyo, di ba? Yung sa chandelier, yun. Sinasabit nyo sa kisame, pero yung pundasyon na nandun lahat. Nandun ang bigat. Ganun dapat ginawa dyan. Kaso hindi, pusang amang bobo. Ganyan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan, Oh. sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ayan yung ganun parang yung anchor. Para siyang anchor, di ba? Parang ang chandelier. Nakaganon, no? Bobo ni Digong. Ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport sa buong tulay. So mahina talaga ang Tama design yun, dito. oh. Hindi natin. Tignan nyo yun. Yung mga ganon-ganon, binakal. Kung di ba naman bobo, dapat lubid yun. Tignan nyo to. Bakal. Dapat lubid yan, men. Dapat bakal na lubid dyan. Yung Lomi. Para San Francisco Bridge. Bobo mo! Hayop. Tapos meron pa dyan, makikita mo,
Yung ilaw, nakadikit sa kalsada. Pusang ama. Yung ilaw, tinurnilyo. Dinikit. China, man! We love China! Pusang ama nyo! Kailangan malaking nung una pa nga ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na. Gumagalaw. Basta gumagalaw, kay Digong yan. Di ba yung mga gumagalaw na bridge? Meron pa nga tayo umaalon. Ang galing talaga ni Digong eh. Kaya pala the best president. Pinapaalon yung mga tulay. Kaya pala best president tong pindeho na to. Umaalon yung tulay, men. Asti. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specification. Galing, oh. Yun lang yung specification. Oh. So, this is a design problem. Tapos, this is a 44-ton. Tignan niyo po kung gaano kanipis yung kalsada po. Sa mapapamura ka talaga eh. Yung kalsada parang Graham cake. Ang nipis. Tignan mo yung kalsada. Ang nipis oh. Graham cake. Garaw. Makakita niyan. Kalsada ang nipis, men. Mas makapal pa yung walkthrough. Ay, no, yung pedestrian sa gilid, yung naglalakad yung mga tao, mas makapal pa yung kaysa sa kalsada. Wow! Astig, men! Astig! Gara ng tulay na to. Ang lupit ng pagkagawa, pantanga. Lupit. Bridge, dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck niya, yan, yung naiwan yung isa. Over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung bumigay. Wala nang plate eh. Ito. Tsaka ibang klaseng tulay to. Sinisisi pa ng ibang mga DDS, hindi daw binantayan. May tulay bang binabantayan? Sabi ng mga DDS, ba't sisisihin nyo kay Tatay Digong? Hindi kasi binantayan niya, kailangan may bantayan bago sila dumaan. Putik, may tulay bang ganon? May tulay bang ganon? Binabantayan mo? Op, bawal ka. Bawal. 4 wheels yan. Tricycle, ano lang. Motor lang dito, bawal ka, bawal. Ang alam ko lang na binabantayan po na mga bridge ay yung ano talaga, yung atimonan. Yung bitukan ng manok sa atimonan. Kasi po dyan, talagang magbaligtad po ang daan nyo, pasalubong. Kumbaga, yung normal po, dito yung papunta rito, dyan po, baligtad po ang daan kasi nga po makipot. Dyan sa mga, shoutout sa mga tiga Quezon, Atimonan, Quezon. Yung diversion road po dyan na bundok. Yan, binabantayan talaga yan. Kasi, madalas ang aksidente dyan pag hindi. Dyan sa Atimonan, Quezon, bituka ng manok. Yan ang binabantayan na bridge. Yung kalsada dyan papaakyat. Pero to, putik, kailangan daw bantayan daw, hindi daw binantayan. What a shame. Andres, sumunod na lang ito. Ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay, ganyan, hinila lahat ito. So, wala, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Oh, yan. Gagastos na naman tayo ng malaki. Sabi ni BBM. Oh, yan. Oh, tayo mga DDS.
papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tuloy. Yeah. Hoy, birthday, Jeros B. Happy birthday, Jeros B. Ha? Well, Tingnan nyo, ayan o, ang nipis. Puti ko. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Oh. Ayusin muna natin yung problema. Oh, yan ang presidente. Fix the problem, not the blame, not to blame. Oh. Yan ang presidente. Diba? Unahin muna natin solusyonan ang problema. Huwag na muna tayo magsisiyan. Pusang ama. Kung digong yan, putang ina nyo. O patayin ko kayo pag di kayo naglabas sino sumabi nito. Oh. Tama. Green, suntok. Ang tahimik naman. Wala ba tayong DDS dyan? Green, suntok. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable doon? Province. Hindi, national to, national, ano to? Yeah, we have to be more careful about monitoring, Monitoring yung partly. mga load. Kasi, ganyan ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. Yan po, kita nyo. Nakakahiya naman kay BBM. Paayusin niya pa yung mga proyekto ng dating administrasyon. Sarap duraan sa mukha eh. Diba? Kung may ganyan kang sinundan, tatanga-tanga. Walang alam kung di mamamatay tao lang, mamamatay ng Pilipino. Pagdating sa mga infrastruktura, basura. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero